Magandang umaga po sa inyong lahat. Panawagan para sa mga ikakasal. Si Francis Yan ng Binondo, Manila, anak ni na Peterson Gan at Marilyn Yan, ay nakatakdang ikasal kay Erica Lee mula sa San Andres, Manila, anak ni na Lee Manking at Erlinda Lee. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng parokya sa numerong 0915-4585-880. Maraming salamat po. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay ginugunita natin din ang kapisahan ni San Nicolas de Tolentino, ang patron ng ating pong distrito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Awaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa rinalangin, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Hinirang ng Diyos si Ezekiel bilang propeta at tanod upang himukin ang mga Israelita na magbalik loob at magbagong buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binalaan mo ang masama
Gayunmay hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating salmong tugunan ay ating pong aawitin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa Kanyang harapan, na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayo inaalagaan. Inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok
ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Inyong dinggin, huwag mo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag mo siyang Pinaalalahanan tayo ni San Pablo na bilang mga Kristiyano, nararapat lamang na mamuhay tayo sa pag-ibig at pagkalinga sa ating kapwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao. Kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo,
Magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bigyan po natin ang ating pong patrong si San Nicolas de Tolentino ng isang Solidad Club. Para po sa kaalaman ng lahat, lalo na ang mga nasa online o hindi mismo taga rito sa lugar namin dito sa Tamba o parokya ng Nuestra Señora de la Soledad, ang patron po kung saan ipinapangalaga ang aming lugar ay ito rin ay tinatawag na distrito ng San Nicolas de Tolentino. Magkaiba po ng distrito yung kabila dahil pagtawid mo dyan, distrito na po yan ng Tondo. So ito po ay yung bahagi ng Binondo area, although ibang lugar din po yung Binondo, ito po ay San Nicolas District. Malinaw po ba? Gamat dito po sa areang ito, dahil nga nawawala na po yung mga sinaunang tao, dahil yung mga bahay dito po ay either ibinebenta o nabibili na ng mga mas may kaya sa buhay. Kaya yung mga lumang bahay, nung panahon pa, kaya may street po dyan o area na San Nicolas. No, yung mga lumang bahay, yung parang mga bahay sa vegan. Ngayon, nagtataas ang mga building na po, mga ginagawang warehouses o kaya mga condo unit. Nawawala na po yung mga taga mismong dito sa distrito ng San Nicolas. Nauubos na yung lahi. At yung pag-ubos ng lahi, nakakalimutang ipasa yung pagpapakilala sa patrong si San Nicolas de Tolentino. Kaya mahalaga po yung pagkikwento natin ng kasaysayan o ng kwento. Kasi yung mga henerasyon ngayon, yung mga kabataan, hindi nakilala kung sino si San Nicolas at gaano kalapit si San Nicolas de Tolentino para sa mga taga rito sa ating parokya. Parang di ko alam kung bago ba ito naging kilala sa pangalang Kamba o nakilala sa kapilya bilang Nuestra Señora de la Soledad ay si San Nicolas ang pinipintuho dahil sa kasaysayan, diyan sa may pagtawid mo kasi ng Ilog Pasig, bahagi na ng Luneta, ng Bagong Bayan, ay mayroong simbahan ng San Nicolas. So siyempre, wala namang nabuhay na sa atin dito ng panahon ng 18th century, 1800. Meron pa ba buhay? Wala na. So, wala na. Ang natiiwan na lang, ang naiiwan kadalasan, hindi yung mga kwento ng kasaysayan. Ang naiiwan at ipinapasa ay samaan ng loob. Yan. Yun yung mas madaling makwento. Ay yan, siya yung kaaway ni ganito. Ay nako yan, yung magulang na kaaway. Yan. Pagdating sa samaan ng loob, yun ang hindi nakakalimutang ipasa.
Kaya yung mga anak, ay, huwag mo kakausapin yan. Ako, yung lahing yan. Nako. Kaya, no, kunin natin ito. At sa gabay ng patrong si San Nicolas de Tolentino, mas maintindihan natin itong alala sa atin ni Jesus sa linggong ito. Lahat po tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Hindi mo po pwedeng sabihin na pagdating ng araw, pagharap natin sa Panginoon at tinanong, anong ginawa mo? At pwedeng sabihin na, o hindi mo pwedeng sabihin, wala po akong pakialam sa Kanya. Dapat lahat mayroong pakialam. Iba yung nangingialam ka, no? Sa nagbibigay ka ng concern. Kasi pag English yung salita, ano, may mga Tagalog na hirap i-translate sa English, no, yung pakikialam, pakikialam talaga yon, no? Intrimitida ang tawag doon, no? Pero yung may pakialam ka, ibig sabihin nanggagaling yan sa concern, no? Yung pagmamahal, nag-aalala ka, kaya ka nakikialam dahil nag-aalala ka sa tao. Dahil nasabi sa unang pagbasa, kapag namatay yan, no, na masamang tao, tapos hindi mo pinaalalahanan, pero alam mo na, pag namatay yan, pananagutan mo din yan. Kaya sa unang pagbasa sa ipinahayag ni Propeta Ezekiel, di ba yun? Wala nang maalala na naman. Kakabasa lang ni ate, no? Diba? Pag namatay ang isang tao na masama, tapos para bang narinig mo ang responsibilidad o obligasyon mo, paalalahanan mo. Kasi pwede pang mahabol, pwede pang maitama. Pag alam mo yan at hindi mo ginawa, pananagutan mo sa Diyos. Kasalanan mo yan sa Diyos. Sa atin pong binasa yan, ha? Hindi po yan imbento. Bago pa yan, no, sabi nga sa ikalawang pagbasa, di ba, ang mga utos na ibinibigay sa atin, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, o huwag kang mag-iimbot, no, ng mga bagay na hindi sa iyo. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. So, pag alam na natin ng isang tao, kakilala mo, pwedeng close friend mo, lalo na kapag kaibigan mo, kamag-anak mo, at alam mong ginagawa ito, pag hindi mo pinaalalahanan at itiniko mo ang bibig mo, kasalanan niya. Malinaw po ba tayo doon? Uy, kung ayaw nyo sumangayon, di umuwi na kayo kasi ayaw nyo pala, di ba? Kasi ibig sabihin, naku, hindi, ayoko niyan, Father, ayoko niyan. Hindi tayo pwedeng pumili lang ng kung ano ang susundin at pakikinggan natin. Ito ay utos ng Diyos. Ito ang mga salita ng Diyos. Hindi ito salita ni Father. Salita ng Diyos ito. Okay. Kaya sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ito, mas personal ito. Ikaw mismo involved. No? Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, sabihin nyo nga, kapatid. Pag sinabing kapatid, kadugo mo mismo, kapitbahay mo, barkada mo, o kung sino mang nakatira sa paligid mo, o kung sino man, lahat yan ay kapatid natin. Kahit hindi mo yan mismong kapatid. No? Yang katabi mo, yan, kapatid din yan. Okay? Sabi niya, kung magkasala sa iyo, naintindihan ba yung sinasabi ko? Paulit-ulit na ako, ha? Kung magkasala sa iyo, ang sabi niya, kausapin mo. Kausapin mo. Hindi yung taong nagkasala sa iyo ang kakausap sa iyo. Ikaw na ginawa ng pagkakasala
kausapin mo siya. Iparating mo. Sabihin mo. Kasi minsan, totoo naman, yung nagkasalang, sinasabi mong nagkasala sa iyo, hindi niya alam na nagkasala siya sa iyo. O ipaalam mo muna. Kung mag-sorry siya, kung okay na, edi okay na kayo. Babalik daw po, no? Mapapanauli nyo sa dati, yung relationship ninyo, yung friendship ninyo, okay kayong dalawa. Kung sakaling hindi siya makinig, sinabi mo na, uy, pare, mare, grabe naman yung sinabi mo sa akin, no? Grabe naman yung ginawa mo. Nasaktan ako dun eh. Oh, ganun ba? Sorry ha, hindi ko naman intention, pasensya na. No? Diba? Kung ganun ang nangyari, okay. Pero kung hindi siya nakinig, sinabi mo na, in-approach mo na siya, medyo kailangan ng tulong. Hanap ka ng medyo mas malapit sa inyo, no? Para pag-ayusin kayo, para paliwanagan siya. Iyakin mo lang na yung kakausapin mo, no, hindi chismosa, ha? Iyakin mo lang, ha? At hindi sausawer at sausawero, ha? Yung tutulong sa inyo para mapag-ayos kayong dalawa. Ngayon, kung nanatili pa rin, kasi ang problema minsan ng isang tao, yung pride. Pag pinairal yung pride, alam niya nang nagkamali siya, hindi pa rin niya aaminin, hindi yan magsosorry. Kahit na mayroon ng tulong, pwedeng nang himasok na yung nagpatulong ka na sa magulang mo, no, sa bayaw mo, sa kakilala mo, sa best friend niya, nagpatulong ka na para lang, uy, burahin mo naman yung sinabi mo, yung pinost mo, yung video mo, burahin mo naman kasi may nasaktan ka na. Kung hindi pa rin nakinig, sabi, yung simbahan papasok. Yung komunidad. Pwedeng sa sitwasyon natin, pwede yung simbahan, o kaya yung barangay, papasok na yan, yung barangay. Kaya nga ang mahalaga, no, sa mga iniluluklok natin sa barangay, yung may kapasidad para makipag-ayusin ang mga problema, yung mga gusot ng kabarangay. Isa yun sa qualities. May kapasidad ba siyang ayusin, aregluhin yung mga problema? O baka pag may problema, bahala sila. Nananahimik tayo dito eh. Ngayon, sabi, pag hindi pa rin daw nakipag-ayos, hindi pa rin umukay, out ka na doon. Wala ka ng pananagutan. Wala ka ng responsibilidad doon. Okay po ba? Ang tawag doon, fraternal correction. Fraternal, pakikipagkapwa, yung kapatid. Kasi mahalaga siya sa iyo. Gusto mo pang maayos. Kasi kung walang halaga sa inyong relasyon ninyo, wala. Kaya ang nangyayari, binabaliktad natin yung proseso na sinasabi ni Jesus. Pabaliktad. Ang ginagawa natin, kapag may nagkasala sa iyo, binobroadcast mo sa buong netizens, sa social media, broadcast lahat. Ang pinakahuling makakaalam na may nagawa pala siyang mali, yung tao mismo. Wala, nahusgahan na. O kaya tuloy, ang lumalabas, ikaw ngayon ang may kasalanan dun sa taong yun. Ikaw ang nagchismis, ikaw ang nanira. Kung hindi mo kayang kumprontahin yung tao, magpatulong ka. Kung hindi mo rin kayang magpatulong, sasarilinin mo yan. Mahirap yun. Hindi ka makakatulog, ikamamatay mo. At kapag ikinamatay mo na hindi ka nagpapatawad, magmumulto ka. Magiging multo ka. Kaya ganon. No? Kaya marami tayong naiisip, mga nakikita kung ano-ano sa paligid, kasi yan yung multo ng sama ng loob natin na pro-project sa kung saan-saan. Kasalanan mo sa magulang, no? Kaya ang bigat-bigat ng pakiramdam mo kasi hindi ka
nagsorry, hindi mo sinabi sa magulang na nasaktan ka din sa ginawa nila, hindi kayo nagkaayos. Namatay na lang. Ay, yan. Ganyan talaga. Ibubuntong hininga na lang natin. Kasi mas hilig natin pairalin yung pride. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ma-pride. Tunay na katapangan din yun, no? Yung at kalakasan, 'di ba? Kung gusto mo talaga sinasabi mo, hindi, matatag ako, no? Malakas ako. Sige nga. No? Gulatin mo nga yung taong na gumawa ng kasalanan sa iyo. Batiin mo nga. Gulatin mo. Uso ang gulatan ngayon, 'di ba, no? Yan yung mga dapat na pinapanggulat. Pareho na kayong may sakit, lumpo na kayo pareho, baldado na kayo pareho, pero yung kasalanan ninyo sa isa't isa na hindi nyo pa sinasabi sa isa't isa, ayaw nyo pa rin sabihin hanggang ngayon. Tumanda na tayo, no? Tumatanda na. Pero yun nga, no? Kung hindi mo kayang sabihin, kung sa sarili mo, patawarin mo na. Pero mas malaking tulong kung sasabihin mo para maayos din niya. Kasi baka hindi lang ikaw yung, minsan yung may tao na hindi aware sa ginagawa niya. So hindi lang ikaw ang nasasaktan, marami pang tao nasasaktan. Pero hindi siya aware. Ulitin ko, no? Kung lahat ng ito ginawa natin, hindi pa rin siya nakinig, ang kailangan niya, hindi na ikaw, hindi simbahan, ang kailangan niyan ay psychiatrist. Hanap ka na ng professional help. No? Baka yun kasi pwedeng emotionally disturbed, mentally disturbed, kailangan niya ng tulong. At hindi nagtatapos yung pagbibigay natin ng halaga doon sa tao. Kung paano ang ginagawa ng Diyos sa atin, hindi siya tumitigil na tayo po ay paalalahanan. Ganon din nawa tayong mga tao sa ating kapwa. Huwag nating isasara ng lubusan ang ating pinto na makatulong pa sa ibang tao o sa ating kapwa. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa amang mahabagin na ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Ang ating pong itutugon, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan, nang sa gayoy, masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, at mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas.
Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng paggalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway yakapin mo, O Diyos naming Ama, ang mga kapatid naming yumaong sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, ang mga misang pasasalamat, mga agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahaing ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, 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 sana kayo ikaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Sana, 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 sana kayo ikaasan, Hosanna, sana, sana, sana kayo Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, likas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Jose at Ariel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo, Amen.
kasama ka. Hindi kailanman mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Sino bang tutulong sa'yo kung di ang katulad ko, kaibigan? Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Berhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Sa aking simbahan, marami kailangan na magsaayos ng ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at namanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyo ang siyang kailangan sa pagtatuloy ng ating simbahan. Ang ganti po nito at biyayang tunay din ang soledad, siyang magbibigay. Sa ating simbahan, marami kailangan na maisaayos ng ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng anak. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyo ang siyang kailangan sa
Tinatawagan po ng pansin ang pamilya Gallardo upang ipasa sa susunod na pamilya ang mahal na birhen ng Santo Rosario sa Intano family. Maaari na po kayong pumunta sa harap. Maraming salamat po at muli sa mga gusto po na mapaglagakan ng larawan ng Santo Rosario. Makipag-coordinate lang po sa opisina para po ma-schedule natin ang pagbisita po niyan sa inyong bahay. So kukunin niyo po dito at ihahatid niyo po muli sa susunod na linggo para ipasa. Ngayon po ay babasbasan po natin ang tinapay na ipapamahagi po mamaya pagkatapos ng misa. At bago po yan, dasalin po muna natin, magsitayo po ang lahat. Dasalin natin ang panalangin kay San Nicolas de Tolentino. O maluwalhating San Nicolas de Tolentino, kadakilaan ng Diyos, pag-asa ng mga kaluluwa, at pintakasi ng distrito ng San Nicolas. Kami ay nagtitipon sa iyong panan upang parangalan ka at pasalamatan ng Diyos sa biyaya ng iyong pagtangkilik sa amin. Inihiling namin na sa iyong halimbawa at pamamagitan ay mag-alab ang aming pag-ibig at pananampalataya sa Diyos upang kami ay magkaroon ng kakayahan na maisabuhay ang iyong mga itinuro at manatiling mahinahon at matapat sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa buhay. Katulad mo, bigyan mo kami ng pusong nagmamalasakit sa iba, lalong-lalo na ang mga may sakit, may hirap at nagdurusa. Ang iyong tinapay nawa ay maghatid ng kagalingan ng Diyos sa aming mga karamdaman, sa katawan at kaluluwa, katulad ng pagbabalik sa iyong lakas noong ikaw ay nanghihina. Sinasama din namin ang aming distrito. Ikaw na itinalaga upang aming maging tagapangalaga. Bantayan mo kami at iadya sa anumang panganib at trahedya. Pagkalooban mo kami ng kalinisan, kalusugan, pagmamahalan, lakas ng pagkakaisa, at buong pusong pagtalima sa kalooban ng Diyos. Alalahanin mo rin, O San Nicolas, ang mga banal naming yumao. Ipanalangin mo sila upang sila ay mahango sa kasadlakan, sa mapanganib at mapanghatol na landas ng purgatorio. Ang pamimintuho namin sa iyo ay maglapit nawa sa amin sa mahal na ina upang aming masundan ang daan patungo kay Jesus. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. ngayon po ay ang pagbabasbas sa mga tinapay natin pong ipamamahagi. Ama naming makapangyarihan, tagapagbigay ng buhay at kalusugan sa pamamagitan ng paglilingkod ng iyong anak na si Jesucristo, ay pinapagaling mo ang aming mga karamdaman. Ipagkaloob mo ang iyong pagbabasbas sa mga tinapay na ito ni San Nicolas de Tolentino, upang sino mang kumain nito ay gumaling sa kanilang karamdaman sa katawan at kaluluwa. Ipadama mo sa kanila ang iyong paglingap at pagmamahal upang sila ay magkaroon ng pag-asa at lakas na harapin ng may pagtitiis ang mga karamdaman na kanilang pinapasan bilang pagsunod sa iyong anak na nagpakasakit at namatay sa krus. Sa pamamagitan ng mga tinapay na ito, nawa ay maibalik ang kanilang sigla upang muli sila ay maging saksi sa kanilang kapwa ng iyong kadakilaan at kapangyarihan. Inihiling din namin na ang mga tinapay na ito ay maging daluyan ng iyong pagpapala at maging aming sandata sa anumang panganib at trahedya, lalong-lalo na ang nakakilabot na apoy ng impyerno. Inihiling namin ito sa tulong ng mga panalangin ni San Nicolas de Tolentino, kasama ng mahal na Birhen Maria at sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Na-schedule po natin mamayang gabi pagkatapos po ng alas 6 na misa ay ang prosesyon po kay San Nicolas sa buong barangay na nasasakupan po ng ating parokya. Inaanyayahan po natin ang lahat ng mga barangay, yung mga tatakbo po para sa darating na halalan, para maipagdasal natin. No? Lahat po sila ay welcome. No? Pero ito po ay hindi rally ng pangangampanya, wala pong mamimigay ng flyers, walang magdadala o mangangamay sa mga daraanan, kundi kandila lang po ang dadalhin. Okay po? So ito ay pagdulog natin kay San Nicolas na makapili tayo at bigyan tayo sa tulong niya ng mga taong maglilingkod sa ating pong distrito. Malinaw po ba yon? Yan. Kasi bawal pa po ang mga anumang gawain na may kinaugnayan sa pangangampanya. Kaya ito po ay gawain ng simbahan at inaanyayahan natin lahat sana magsimba at sumama po sa prosesyon. No, kasalukuyan man o yung mga nagnanais pa lang na tumakbo, nagdarasal po tayo para sa distrito natin. So pagtapos po ng pagbabasbas, habang kinakanta po ang himno ng San Nicolas de Tolentino, pipila lang po kayo ng katulad ng komunyon at kayo po ay makakatanggap ng yung tinapay at yung stampita. Nandyan po yung panalangin, no? Kay San Nicolas, sana po dasalin nyo. At hanggat maaari, yung tinapay ay ibigay nyo po sa taong may sakit. Kasi nga ito nga ay para sa mga may sakit. Isa lang po, sapat na yon, ha? Baka naman, may para sa may sakit, 3, kain ka ng kain, 3, impacho ang tawag doon, na lalo kayo magkakasakit. Siyempre, dadasalan nyo, no? Yung pananampalataya, yun naman po yung pinaka-importante doon. Okay po? So may sapat na tinapay, no? Huwag mag-uunahan, pumila lang po ng pakumunyon. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.